Isang mabait, masipag at mapagmahal na anak si John Andre Bulido. Ganito siya inilalarawan ng kanyang pamilya at mga katrabaho. Kaya hindi nila lubos maisip na mangyayari ang malagim na sinapit nito. April 27, 2024, pumasok ng trabaho sa JNT Express si John Andre. Siya ang magdi-deposit ng pera ng kumpanya na nagkakahalaga ng 500,000 pesos noong araw na yon. Isang delivery truck ng JNT Express mula sa Kalibo ang sumundo sa kanya. Pagdating sa opisina nito sa Dumga, Magkato, Aklan, pasakay na sana sa nabanggit na truck si John Andre nang lapitan ito ng isang lalaki at hold upin. Sakay po tayo, Mau. Araya man nga suspitsado as gunman nga ra. Nakapanawgot mo sa ng motorsiklo, nga nero motorsiklo na nagnasakyan, nagbali, yun nagyaw man nagatubang, pabalik. Araya nga suspitsado, umagto rito sa sakyan ngaron. So inagon naman do biktima, anara nga suno sa investigasyon, tinutukan ako right baril, then nag-declare it hold up. Ayon sa investigasyon ng Makato Municipal Police Station, lumaban umano si John Andre at dinipensahan ang perang dala nito. Dipinsa naman rato nga plastic bag nga naga-isugod nga mga kwarta nga nag-resist manimaw ang nitong tao. So rekato nga punto binaril mo suspitsado. Natangay ang 155,000 pesos na pera ng kumpanya. Naisugod pa sa pagamutan ang biktima pero idineklarang dead on arrival. April 29 na gabi, nagsasagawa ng checkpoint sina Police Captain Benny Jones Mendoza sa Binturan sa Banga, Aklan. Isang kotseng pula ang tumakas sa kanila at muntikan pangang masagasaan ang mga pulis. Hinabol nila ito ngunit hindi nila ito naabutan. Noon ding gabing yon, isang concerned citizen ang dumulog sa Madalag Municipal Police Station dahil may nakita umanong kotse na inabandona sa kanilang lugar. Ito na ang kotseng tumakas sa checkpoint sa kalapit na bayan. Magdamag itong binantayan ng pulisya sa pag-asang babalikan ito ng driver. Kinabukasan madaling araw ay bumalik nga ito. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa lugar na rin pala ang mga pulis. Nakuha sa bag ng suspect ang mahigit 20,000 pesos na pera at may mga drug paraphernalia. Dako ka namon. Kami sa Madalag Police Station, ginadako po namo sa saga nga pag illegal possession at drug paraphernalia. Sir, Section 12, Republic Act 9165. Ikaw ay may karapatan nga maghipos, tanan mo mga paghambalon, pwede magamit, pabor kontra kimo. Nakunan din ng iba't ibang ID ang suspect at ang isa sa mga ID dito ay trabahador daw siya ng JNT Express. Dahil sa mga drug paraphernalia na nakuha sa suspect, dito na nagduda ang pulisya na may lamang kontrabando ang sasakyan nito. Kaya inaplayan nila ito ng search warrant. Mag-aalas 8 ng gabi, sa bisa ng search warrant ay hinalughog ang buong sasakyan. It is appearing to the satisfaction of other sign, the examining under the oath of Police Senior Master Sergeant Jeremy Tura and Police Staff Sergeant Edmond. Nakuha sa sasakyan ang 6 na sachet ng suspected shabu at iba pang drug paraphernalia. Agad isinailalim sa drug test ang suspect. Pakandak nga drug test and based sa sa result ay nagpositive kita imaw sa specifically sa methamphetamine hydrochloride, which is ang aton nga local is the shabu. So as to the recovered items ay positive man nga nagpositive man nga may ara residue or presence sang methamphetamine, which is nga makambal kita nga nag-jive, nag-connect based sa una nga ginpatakop naton nga adtong sa search
nga may na-recovered kita nga mga paraphernalia. The another one is yung pag-implement nato ng search warrant wherein nga nakakita kita to it mga sachet of suspected shabu wherein nga na-prove man nga ay buko na siya it suspected shabu, which is shabu siya. Alas 10 pasado ng umaga, Mayo 1 taong kasalukuyan, i-turn over ng mga magulang nito sa pulisya ang isang motorsiklo na inilagay umano ng kanilang anak sa loob ng kanilang bahay. Ang nasabing motorsiklo ay kahawig umano ng ginamit ng mga holdupper. Ayon nga sa pulisya, nakuna ng CCTV na sinundan ng dalawang suspect na nakasakay sa motorsiklo ang delivery truck na sumundo sa biktima. Itinanggi ni Delsol na may kinalaman siya sa hold-up incident. Sa pakikipag-usap sa kanya ng mismong ina ay sinabi nito na may sumpaan sila ng grupo nito. Kung mananay matay, gusto ko kang tama na kaluyan at pulis nga barilon ako lagi. Barilon ako dahil wala pag-asa, no bail abi manaranay. Maski milyones pa manaro manghud mag-amot-amot at wa manabit bail. Pag-asa. Ikura dugat mo it pagaong. Matawan pa it. Kayod man siraraan ang hinambal. Ako mga kaibahanay sa senaryo nga ra. Di ko gigsugid haman makon. May sumpaan kami na kung sino dakpan. Ako untanan. Ag hindi ako magtaidor dahil nagsumpa ako. Bulok makon dun ray. Sumpaan sa andang grupo kamoron. Kung sino hidakpan sir, imoro mag-ako nun. So gusto ba kung imoro makanubo, ako una, moron. Oo. Inkumbinsi ko imong, Ray, maluwi ka man kakon makon, Ray. Maluwi ka man sa iyong pamilya. Ayaw pag braharon. Hambalan kung sino sanda ang kambalan duminatod. Sikapin ko mananay. May ko nagtawhay ba nga. Tingnan ko na na maklaro ro ang pangalan. Oo. Kung ano ka doon natabog kita. Agkun may sa kamakon, Ray, may parusaran, batunon mo para hindi ka masyado makonsensya. Pero nang tanungin namin kung anong kaso ang tinutukoy ng anak ay hindi na raw nito alam. Basta may una lang imong nagkasala makon an kunay nagtawa ko it mabahong ako anan sa atong pamilya. Tawara man na ako nay. Wa ka pa maman makon nga pangit patawad tawon kita. Agi na pangamuyo kung makumpirmi nga maluwas ka pa rin. Ayaw dulat pag-asa habang may buhay pa. Doon ang hambal sir. As a mother, ginabaton ko imong unga do yung mga tinagahay. Ko nagmag-an imong pamatsag na nag-ugan gid man. Ugan. Yes. Tayo ba makon ring nga palangga tanga mayad. Palangga taman mananay. Ano pa na ako makaroon ay makahuluya. Di makon ring maski alin ka pa. Palangga tagyapon. Kung mauron mananay ay gambalon ako at kamaturan at kabay pa matabog. Naging palaisipan din sa mga pamilya kung ang tinutukoy ba nito ay ang tungkol sa kaso sa droga o ang hold-up incident. Sa ngayon ay itinuturing pa lamang na person of interest si Delsol sa nangyaring hold-upan. Samantala, isa pa umanong empleyado ng JNT Express ang pinaghahanap ng pulisya. Sa ngayon nga ipatuloy yung pagbantay natin sa anumang development sa kasong ito mga kapobre dahil sa nagpapatuloy pa rin ngayon ang investigasyon ng ating Makato Municipal Police Station. Maraming salamat. Ako si Kapobreng Archie Hilario kasama si Kapobreng Arnel de la Cruz.